Kahit weekends ay mas pinili ni Joaquin ang mag-duty sa ospital. Bihira siyang pumunta sa mga kamag-anak o kaibigan kapag lang may okasyon. Maaaring birthday ng isa sa kanyang pamilya. Kung wala rin lang okasyon, mas pinipili ni Joaquin ang magtrabaho. Lalo siyang naging workaholic mula nang maaksidente at maratay si Emily. Mas nakakalimot siya sa kalungkutan kapag busy siya. Halos 24 hours siya kung mag-duty at kapag pagod na ay saka pa lang siya uuwi ng bahay para matulog at magpahinga. Palabas na si Joaquin ng hospital nang mag-ring ang phone niya. Si Nadia ang nasa kabilang linya. Off-duty na ito at nakauwi na ng bahay. Can you come over here, Joaquin? Sa bahay niyo. I have something to tell you about Emily. Hindi sinabi sa kanya ni Nadia kung ano ang sasabihin nito sa kanya tungkol kay Emily. Pero tumugon siya. Sumakay siya ng kotse para puntahan ang bahay ni Nadia na may 20 minutes drive ang layo mula sa ospital na pinagtatrabahuhan nilang dalawa. Umaasa siyang baka may update na kung ano ang tungkol sa kanyang nobya. Hindi tungkol sa kondisyon o kalagayan nito sa ospital dahil siyang pinakahuling taong kasama ito. Alam niyang natutulog pa rin si Emily. Baka raw may ibang bagay na kailangan lang pag-usapan ni Nadia tungkol kay Emily. Dumating si Joaquin sa bahay ni Nadia. Wala ang asawa nitong si Ernest. Nasa kani-kanilang silid naman ang mga anak ni Nadia dahil pinapasok nito kasama ang yaya nito. Hindi ko alam kung maniniwala ka dito, Joaquin. Pero ngayon ko lang ito nalaman. Nag-weekend kasi kami kahapon ng pamilya ko kasama si Belen kaya walang nakapansin na may nag-iwan ng mensahe. Nangunot ang noo ni Joaquin. Hindi pa rin niya lubos maunawaan ang nais sabihin o gustong ipahiwatig sa kanya ni Nadia. You listen to this. Pinindot ni Nadia ang voicemail box ng telepono niya. Ate, kumusta na si Joaquin? Pakisabi sa kanya na babalik ako. Magkikita pa kaming muli, ate. Si Arman, pinagmumultuhan ata ako ni Arman. Hindi ko alam kung bakit palagi ko siyang nakikita sa panaginip. Parang lagi ko siyang nakikita sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Parang hindi pa siya ganap na matahimik. Pakisabi kay Joaquin, ate. Mahal ko siya at sana'y mapatawad na niya ako pagbalik ko. Ipinarinig sa kanya ang voice record ni Emily mula sa voicemail box. Kinilabutan si Joaquin. Hindi siya makapaniwala. Pero batid niyang boses iyon ni Emily. Kabisado niyang boses ng babae. Imposible. Paano mangyayari ito? Hindi ko rin alam, Joaquin. Pero kung may manluloko sa atin, ano ang magiging intensyon niya? Agad nagpaka-rational si Joaquin. Paano mangyayari na nakatawag si Emily gayong comatose pa rin ang babae hanggang ngayon? Ilang buwan na ang nakalilipas at minsan hindi na ito nagising pa. Maybe it's a prank caller na wala lang magawa sa buhay. May manloloko lang sa atin, Nadia. At kung ano man ang intensyon niya, malalaman din natin. Umiiyak na si Nadia pagkaraan ng ilang sandali. Iba ang kutob ko, Joaquin. Sabi ni Nadia. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala akong si Emily ang nag-iwan ng mensahe. May nangyayari sa kanya na hindi natin nalalaman, Joaquin. Nadia, alam kong nag-aalala ka kay Emily. Pero huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Be rational, Nadia. Paano kung totoong si Emily ang nagsasalita, Joaquin? Anong nangyayari sa kanya? Nasaan siya ngayon? Tulungan natin ang kapatid ko. Huwag natin siyang pabayaan, Joaquin. She really needs help. Maging si Joaquin ay naguguluhan. Paano kung totoong si Emily ang nagpadala ng mensahe kay Nadia? Paano kung totoong nangangailangan ito ng tulong niya? Ano ang gagawin niya para iligtas sa panganib ang babaeng pinakamamahal? Nagising si Emily na nasa loob na ng kanyang silid. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon. Ang pinakahuling natatandaan niya ay magkasama sila ni Arman sa isang lugar kung saan noon lang niya napuntahan. Naalala niya ang huling nangyari sa kanya. Nagtatakbo siya. Nagtatakbo na nagtatakbo hanggang sa nahulog siya sa bangin. Napansin niya ang kamay niya. Nagtataka siya kung bakit basa ang kanyang mga kamay. Tinignan niya ang kisame kung may butas pa at napatakan ng tubig ang kanyang mga kamay. Naalala niya ang kanyang panaginip. Isang magandang panaginip. Magkasama raw sila ni Joaquin. Ikinasal sila. Nag-honeymoon sa Paris. Naglakbay sa buong mundo. Nagkaanak. Nagsama ng habang buhay. Ang saya-saya nila ni Joaquin sa kanyang panaginip. Sana raw hindi na lamang siya nagising. Pero ang ipinagtataka niya sa kabila ng kasiyahan na iyon ay nakita niya si Joaquin na lumuluha. Hawak ang kamay niya na napataka ng luha ni Joaquin. Hinawakan niya ang kanyang kamay na tila basa ng luha. Kay Joaquin nga ba iyon? Panaginip ba ang lahat? Kung panaginip lang, bakit basa ang kanyang kamay? Naalala rin niya si Jenny, si Arman, ang party,
ang lugar na pinuntahan nila ni Arman. Panaginip nga lang ba ang lahat? Bumangon si Emily. Lumabas ng silid. Hinanap sa buong kamayan si Manang Aning. Kailangang makatiyak siya. Kailangang magkaroon ng kasagutan ng mga tanong niya. Si Manang Aling lang nasa isip na makakatulong sa mga palaisipang nangyayari sa buhay niya. Nakita niya si Manang Aling na nasa kusina. Tila magluluto ito. Ang nakapagtataka ay wala naman silang nakikitang pagkain lulutuin ito. Naroon lang ito para gumawa ng bagay na hindi malinaw sa kanya. Anong ginagawa mo, Manang Aling? Ginagawa ko lang ang mga nakasanayan ko nang gawin sa bahay na ito. Tugon sa kanya ng babae. Manang, ano ba talaga ang nangyayari? O mga tangka nito. Nangyayari? Maraming nangyayari na hindi ko maintindihan. Tulad ng pagkikita namin muli ni Arman sa party. Patay na siya, Manang, pero nakita ko siya. Nakausap. Buhay na buhay si Arman. Ano ang pinagtataka mo? Ayaw mo bang makita ang isang taong nagkaroon ng bahagi ng buhay mo? Dating tanong ni Manang Aning. Hindi naiintindihan ng babae ang punto niya. Ang misteryong bumabalot sa pagbabalik niya sa probinsya. Bakit tila silang nakakaranas tulad ng araw at oras? Nalilito siya sa araw at oras. May mga sandaling biglang dumidilim ang paligid. May mga sandaling nagliliwanag na lang. Maski ang extension niya ay pinagtataka niya. Nagigising na lang siyang bigla na hindi naman niya tatandang nakatulog siya. Nakikita na lamang niya ang sarili sa isang lugar na hindi niya alam puntahan. At iba pa sa kanyang paningin ang mga nakikita. Lagi siyang may estrangherong pakiramdam sa kanyang dibdib. Para siyang tinatakot ng mga pangyayari sa paligid. Parang lagi may kinukulbi sa kanyang katotohanan. Nilapitan niya ang babae. Nakita niyang wala itong ginagawa. Iniwasan siya ni Manang Aning. Naglakad ito patungo sa garden. Sinundan niya ang babae. Anong oras ako nakauwi ng bahay, Manang Aning? Umangat ang mukha ng Manang. Bakit mo pa itinatanong isang bagay na alam mo na? Hindi niya alam. Totoong hindi niya alam. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi rito. Ang huling natatandaan ko ay magkasama kami ni Arman. Hindi na niya tapos ang sasabihin dahil nakita niya si Arman. Nasa labas ng gate ng kanilang bahay si Arman. Hanggang doon ay nasundan siya ng lalaki. Si Arman, Manang Aning, nasundan ako dito. Ni Arman, pagbaling niya sa pwestong pinaroroonan ni Manang Aning, ay wala na rin ito. Nasa loob ng ICU si Joaquin at Nadia. Wala pa ring malay si Emily. Hindi naman ito inalis sa silid na iyon minsan man. Paano mangyayari na magagawa nitong tumawag at makapag-iwan ng mensahe sa ganung ayos at itsura? There she is. Sana nga ay nakabangon na siya at nagawang tawagin ako. Sabi ni Nadia. Pero sino ang gagawa niyon? Naguguluhang tanong ni Joaquin. Sino nga ba? Hanggang sa mga oras na yun, hindi pa rin nila natutuklasan kung sino talaga nagmamay-ari ng misteryosong boses na recorder. Pansamantala habang wala pa tayong napapatunayang anuman, isipin na lang muna natin may manloloko sa atin. Pahayag ni Joaquin kay Nadia. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Nadia. Siguro nga tama ka. Baka may isang tao na alam kung anong pinagdadaanan natin ngayon. Alam kung anong nangyayari kay Emily at gusto lamang tayong lokohin. Pero sino nga raw ang gagawa niyo? Paulit-ulit na tanong ni Joaquin sa sarili. Sinong walang puso ang makakaisip na lokohin pa sila sa kabila ng problema nila? Magkagawin man ano ang intensyon nito. Hindi niya alam ang sagot. Walang alam na kaaway si Joaquin para gumanti sa ganoong pamamaraan. Wala rin alam si Nadia na may naging kaaway si Emily upang manggulo ito. At si Nadia, napaka-pribadong tao at wala itong anumang atraso sa ibang tao. Sa side lang ni Arman maaaring may gumawa nito. Baka hindi pa natanggap ang kamatayan nito. Baka hindi sapat ang ginawa nilang pagsagot sa lahat ng gastusin sa ospital na iyon at nais pang maghiganti ng kung sino mang naulila ni Arman. Pero mabait ang kapatid ni Arman na nag-asikaso ng bangkay nito. Mahinahong kausap. Wala itong sinisising naman. Kung ang pagbabasehan na yung mga sinabi nito ay malinaw na tinatanggap nito ang nangyari sa kapatid. Later action naman kung ngayon ito biglang maisipang gumanti sa kanila at ano ang kasalanan nila sa aksidenteng naganap kina Emily at Arman. Walang may kasalanan. Pare-pareho lang silang biktima kung tutuusin. Walang maisip si Joaquin na pwedeng manloko o manggulo sa kanila. Ayaw na lamang niyang aminin kay Nadia na boses talaga ni Emily ang babaeng nagsasalita upang hindi ito mas lalong maguluhan. Nauunawaan ni Joaquin na sobrang naapektuhan si Nadia sa takbo ng mga pangyayari. Bukod sa ito ang tinatawagan, mas komplikadong isipin na si Emily nga iyon. Mas safe isipin may nanloloko sa si Emily nga iyon. Kahit sa kabila ng lahat, mas pinaniwalaan na lamang nilang isang prank caller ang narinig nila, recorded voice sa answering machine.
I have to go. Sisilipon kasi uli mami ang break. Paalam sa kanya ni Nadia. Okay, I'll see you around then. Tugon ni Joaquin. Naiwanang muli si Joaquin. Gagap ang kamay ni Emily. Pinagmamasdang mabuti ang mukha at kabuuan ng babae. Walang ipinagbago ang itsura ni Emily sa kanyang panaginip. Ang mukha, ang katawan, ang suot damit na pang-ospital. Parang naglalakbay ang diwa nito at nagpupunta kung saan. Parang sa pamamagitan nito, nakakatagpo nito si Arman. Sumakit ang loob ni Joaquin hanggang sa diwa. Banik Emily ay pakikipagtagpo pa nito sa kanyang karibal na ngayon ay patay na. Ngunit sa tuwing mapagmamasdan ng magandang mukha ng babae, ay nawawala ang kanyang hinanakit at nanunumbalik ang lahat ng nararamdamang pag-ibig. Ngayon pa ba niya isusuko si Emily? Ngayong higit sa lahat ay kailangan ng babae ang tulong niya. Ipangako mong babalik ka sa akin. Ipangako mong magkikita tayong muli. Panas na wika ni Joaquin sa babae. Hinadka ni Joaquin ang kamay ni Emily. Dinama ang init nito na parang init ng pag-ibig nila sa isa't isa. Nasa tapat ng bahay nila si Arman. Pinanindigan siya ng balahibo. Paano raw siya nagawang sundan ni Arman sa bahay nila, kaya hindi nito nalalaman kung saan siya nakatira. Hindi ito tumitinag sa labas ng bahay. Nakatalo lang, nakatingin lang, nakatitig sa kanya. Manang Aning, muling hinanap si Manang Aning na noon ay nakita naman niyang nasa salas. Nagsumbong siya sa babae. Nandyan si Arman, nasundan niya ako dito. Hindi nakakapagtaka Emily. Pero patay na siya Manang Ating. Patay na siya. Halos pasigaw na sabi niya sa babae. Nakita niya sa mukha ni Manang Aling na hindi ito kumbinsido sa sinasabi niya. Patay na siya. Oo, patay na siya, alam ko. Pero ginugulo niya ako. Natigilan siya dahil nasilip niya mula sa bintana na nakatayo na sa mismong gate ng bahay si Arman. Mas malapit na itong yun sa kanya, pagamat hindi pa ito ganap na nakakapasok sa bahay nila. Huwag mo siyang papapasukin, Manang. Huwag mo siyang papapasukin. Hysteria siya. Hindi siya makakapasok kung ayaw mo. Magagawa lang niyang pasukin ang kalooban at isipan mo kung papayagan mo. Wika ni Manang Aning. Pero makapangyarihan siya. Nararamdaman kong makapangyarihan siya. Nagagawa niyang gawin ang anumang nais niya. Hindi ko siya kontrolado, Manang. Wala siyang kapangyarihang panghimusukan ka kung hindi mo yun ipagkakaloob sa kanya. Kontrolado mo ang iyong isip. Ikaw ang gagawa niyon. Pero paano? Hindi alam na Emily ang dapat niyang gawin. Gusto lamang niyang magpahinga at magpagaling, kaya siya nagpunta ng probinsya. Pero patuloy sa panggugulo si Arman. Ayaw siyang tigilan at patahimikin. Nasusundan siya nito kahit saan siya magpunta. Sa reunion, sa bar at hanggang sa gate ng kanilang bahay ay nakarating na ito. Unti-unti na siyang inaalihan ng kakaibang takot kay Arman. Hindi na ito basta isang multong nananakot lang. Para itong isang kriminal na nagbabanta ng kamatayan niya noong oras. Pakiramdam niya hindi na si Arman ang lalaking o yun, kaya kailangan niyang matakasan ito ng tuluyan. Babalik na ako ng Maynila. Alam kong hindi niya ako patatahimikin dito. Pagkasabi niya yun, ay muli siyang tumanaw sa bintana. Wala na si Arman. Iglapat na wala na ito sa kanyang paningin. Umalis na siya. Paglingon niya kay Manang Aning, wala na rin ito. Manang Aning, gulong-gulo ang takbo ng isipan niya. Maging si Anang Aning ay nakakalito. Susulpot mawawala. Makikita niya makakausap. Pagkaway hindi siya namamalayan na umalis na. Wala na pala siyang kausap. Naglakad siya palayo sa salas ng bahay. Diretso siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Hinanap niya ang kanyang maleta. Binuksan niya ang malaking closet. Pero wala doon ang maleta niya. Wala rin ang mga damit na inaakala niyang nadala niya sa pagbabalik. Ang naroon lang ay mga old clothes. Mga damit niya nung nasa kolehiyo pa. Mga damit noong unang taon ng pagtatrabaho niya. Wala ang mga damit na nabili niya sa Manila. Isa na namang malaking isipan niyon para kay Emily. Nasaan ang maleta at mga damit niya? Itinago ba ni Manang Aning para hindi na siya makalis sa probinsya at makabalik ng Maynila? Hindi maaaring hindi niya matagpuan ang maleta. Naroon ang mga bagay na kailangan niya. Hinahanap niya sa loob ng silid ang nawawalang maleta. Pero wala talaga. Nagtatakasan siya. Nalilito. Pumasok sa loob ng silid si Manang Aning. Nasaan ang maleta ko, Manang? Bakit ka naghahanap ng isang bagay na hindi mo naman dala? Ganting tanong ni Manang Aning. Hindi ko dala. Imposible, Manang. Paano nangyaring wala akong mga dala? Nang magbalik ako dito, imposible ang sinasabi mo. Hindi totoo. Narito lang ang maleta ko. Narito iyon. Hindi mo ba naalala kung paano ka nakapunta dito? Natigilan siya. Paano nga ba? Inisip niya. Inalalang mabuti. Hindi niya natandang sumakay siya ng eroplano. Oo, tama. Hindi siya sumakay ng eroplano. Wala siyang dalang bagay.
Parang naglakbay lang siya. Parang lumipad lang ang diwa niya at sa isang iglap ay narating na niya ang bahay nila sa probinsya. Nakita na niya si Manang Aling. Nakita na niya si Jenny. Higit sa lahat, nakita na niya si Arman. Manang, anong nangyayari sa akin, Manang? Hindi na sumagot ang babae. Tinalikuran na siya nito. Hinabol niya ito. Pero bigla siyang nahulog